Kumusta po sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa diabetic-friendly na almusal. Bilang isa, itlog. Ang mga itlog ay isang pangunahing pagkain sa almusal para sa mga diabetic sa magandang dahilan. Hindi lamang sila mabilis at madaling lutuin, kundi sila rin ay punong protina at mababa sa carbs, na ginagawang isang kamangha-manghang pagpipilian para sa sinumang naghahanap na pamahalaan ang kanilang blood sugar levels. Sa katunayan, isang pag-aral noong 2021 ang nagpapatunay na ang mga itlog ay isang abot-kaya at ligtas na opsyon para sa mga taong may diabetes. Ang isang malaking itlog ay naglalaman ng humigit kumulang 71.5 calories, 6.3 gram protina, at 0.36 gram lamang carbs na nabibigay sa iyo nga perpektong balansa ng nutrients upang simulan ang iyong araw nang hindi naalala tungkol sa pagtaas ng blood sugar. Ang itlog ay napakadaling ihanda, gusto mo man scrambled, poached, o fried. Maaari ka ring maging malikhain at gumawa ng masustansyang omelet. Magdagdag ang gulay tulad ng spinach, mushrooms, at bell peppers para sa dagdag na fiber at bitamina. Ang fiber ay lalong nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels at ang mga gulay na ito ay nagbibigay din ng lasa na ginagawang masarap at masustansiya ang iyong almusal. Bukod pa rito, busog ka sa loop ng maraming oras nang hindi ka pinaparamdam na matamlay. Masisiyahan ka man sa scrambled eggs na may kaunting keso, poached eggs sa whole grain toast, o isang veggie-packed omelette. Pinipili mo ang almusal na hindi lang masarap kundi diabetic-friendly din. Ang maitlog ay isang mahusay na paraan upang simulan ang iyong araw, na nagbibigay sa iyong protina, malusog na taba, at isang low-carb na opsyon na hindi makakaapekto sa iyong blood sugar. Bilang dalawa, Greek yogurt na may blueberries. Ang Greek yogurt na may blueberries ay hindi lang masarap, ito ay isang powerhouse ng nutrients na perpekto para sa mga diabetic. Ang pagpipilian sa almusal na ito ay mabilis ihanda, nakakabusog, at punong benepisyo. Ayon sa isang pag-aral noong 2020, ang pagkonsumo ng yogurt na pinayaman ng probiotics pati na rin ng calcium o vitamina D ay makakatulong na mapabuti ang pamamahala ng blood sugar, kaya ang simpleng almusal na ito ay maaring maging isang mahusay na karagdagan sa iyong morning routine. Ang 2 na serving low-fat Greek yogurt na pinagsama sa kalahating tasang blueberries ay mayaman sa protina at fiber, na parehong mahalaga sa pagkontrol ng blood sugar levels. Naglalaman ang kombo na ito ng 148,000 grams ng carbs na ginagawa itong isang nakakabusog na low-calorie na pagpipilian. Ang probiotics sa yogurt ay hindi lang nakakatulong na suportahan ang kalusugan ng bituka kundi may papel din sa pagpapabuti ng insulin sensitivity na mahalaga para sa pamamahala ng diabetes. Bukod pa rito, ang fiber sa blueberries ay nakakatulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal, pinapanatili ang iyong blood sugar levels na matatag sa buong araw. Kung naghahanap ka upang dagdagan ang maluso na taba sa iyong pagkain nang hindi nadaragda ng masyadong maraming carbs, maglagay ng isang kutsarang duro na nuts tulad ng almonds o walnuts. Ang simpleng pagdaragdag na ito ay magbibigay sa iyong dagdag na tulong ng malusog na taba na nakakatulong na patatagin ang blood sugar levels at panatilihin kang busog ng mas matagal. Ang Greek yogurt na may blueberries ay isang kamangha-manghang nababaluktot na almusal. Madali mong mayama, ang mga laking serving depende sa iyong nutritional needs at taste preferences. Masisiyahan ka man dito tulad ng dati o gusto mong magdagdag ng ilang karagdagang toppings, tulad ng chia seeds o isang patak ng honey. Ito ay isang masarap at madaling paraan upang simulan ang iyong araw sa tamang paa. Bilang 3, blueberry chia pudding. Ang blueberry chia pudding ay isang masarap na diabetic-friendly na almusal na puno ng fiber at malusog na taba.
Ang chia seeds ay perpekto para sa mga taong may diabetes dahil mataas sila sa fiber at mababa sa digestible carbs na maring makpatas na blood sugar levels. Habang ang satuos na serving ni chia seeds ay may 12 g ngang carbs, 98 g ay mula sa fiber. Ibig sabihin hindi sila magdudulot ng pagtaas ng blood sugar. Ang soluble fiber sa chia seeds ay nakakatulong din na pabagalin ang panunaw na pumipigil sa mabilis na pagtaas ng blood sugar. Ipinapakita nga pag-aral na ang ganitong uring fiber ay makatulong na mapababa ang blood sugar levels sa paglipas ng panahon. Bukod pa rito, ang chia seeds ay puno ng omega-3 fatty acids na mahusay para sa kalusugan ng puso. Ang paggawa ang blueberry chia pudding ay simple. Ay blend ang chia seeds, blueberries, at cashew milk o anumang gatas na iyong pinili. Maari ka ring magdagdag ng nuts para sa dagdag na nutrients. Ang recipe na ito ay gumagawa ng 3 servings at ang bawat isa ay nagbibigay ng 350 calories, 13 gram protina, 24 gram taba, at 14 gram lamang ng carbs salamat sa fiber sa chia seeds. Ang maganda ay maari mo itong ihanda sa gabi para handa na ito para sa mabilis na almusal. Ang pagkain na ito ay nabibigay ng balanseng halo ng fiber, protina at malusog na taba, pinapanatili ang iyong blood sugar na matatag at gutom na malayo. Ang blueberry chia pudding ay isang madali, masarap at blood sugar-friendly na opsyon na makakatulong na panatilihin kang busog at nasisiyahan sa buong araw. Bilang 4, oatmeal. Ang oatmeal ay isang klasikong opsyon sa almusal na parehong masustansya at maraming gamit na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga taong may diabetes. Bagamat ang oatmeal ay naglalaman ng sapat na dami ng carbs, mayroon itong espesyal na uri na fiber na tinatawag na beta-glucan na nakakatulong na mapababa ang blood sugar levels. Ang soluble fiber na ito ay nagtataguyod din ng pagkabuso na makatulong na kontrolin ang iyong gana sa buong araw. Ang isang typical na serving ng oatmeal na gawa sa 1-2 tasa ng oats at 1 tasa ng tubig ay naglalaman ng 154 calories, 5.4 gram protina, 2.6 gram taba, 27.4 gram carbs, at 4.1 gram ng fiber. Sa kabila ang nilalaman ng carb, ang mataas na fiber sa oats ay nagpapabagal ng panunaw na nakakatulong upang maiwasan ang matalim na pagtaas ng blood sugar. Ang ginagawang mas mahusay ang oatmeal ay ang flexibility nito. Madali kang makapagdag ng masangkap tulad ng cinnamon, berries, nuts, o seeds upang mapalakas ang lasa at nutrients nang hindi gaanong pinapataas ang carb count. Ang Greek yogurt ay isa ring mahusay na karagdagan para sa dagdag na protina. Ang kombinasyon ng fiber, malusog na taba, at protina sa iyong oatmeal na pagkain ay nakakatulong na ikaw ay maging buso ng mas matagal, pinapatatag ang iyong blood sugar, at pinipigilan ang cravings. Ang oatmeal ay isang mainit at nakakaginhawang almusal na madaling ihanda at maaring gawin sa iba't ibang paraan. Ang epekto nito sa pagpapababang blood sugar ay ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian upang isama sa iyong pang-araw-araw na routine. Bilang 5, multigrain avocado toast. Ang multigrain avocado toast ay isang masarap, madaling gawin na opsyon sa almusal na hindi lang masarap kundi perpekto rin para sa mga taong may diabetes. Ang simpleng ulam na ito ay pinagsasama ang creamy goodness ng avocado sa fiber-rich na benepisyo ng multigrain bread. Ang magic ng pagkain na ito ay nasa kombinasyon ng malusog na taba at fiber na parehong mahalaga para sa pamamahala ng blood sugar levels. Ang avocado ay mayaman sa monounsaturated fatty acids na makakatulong na mapababa ang glycemic index ng iyong pagkain, pinipigilan ang mabilis na pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ang fiber sa avocado at multigrain bread ay nakakatulong na pabagalin ang panunaw at balansehin ang blood sugar sa buong araw. Ang isang serving ng multigrain avocado toast
isang slice ng multigrain bread na may kalahating avocado, ay naglalaman ng 257 calories, 6.9 gram protina, 16 gram taba, 24 tiga gengang carbs, at isang kahangahangang 11.2 gengang fiber. Ang nilalaman ng fiber ay nakakatulong na mabawasan ang gutom at panatilihin kang buso ng mas matagal habang ang maluso na taba mula sa avocado ay nakakatulong na magbigay ng matagal na enerhiya. Upang gawing mas nakakabusog ang iyong toast, subukan ang pagdaragdag ng pinakuluang o pritong itlog sa ibabaw. Ang maitlog ay nagdaragdag nga mas maraming protina at malusog na taba na ginagawang mas nakakabusog ang pagkain na ito. Para sa dagdag na lasa, maglagay ng kaunting asin at paminta o isang patak ng low-carb chili sauce. Ang mabilis at madaling ulam na ito ay perpekto para sa abalang umaga at maaring iakma upang umangkop sa iyong panlasa. Masisiyahan ka man dito ng malasado o may kaunting anghang. Ang multigrain avocado toast ay nagbibigay ng isang mahusay na bilog, balanseng almusal na sumusuporta sa pamamahala ng blood sugar at nagpapanatili sa iyong lakas sa buong araw. Sa kombinasyon ng maluso na taba, fiber, at protina, ito ay isang pagkain na mari mong tamasahin ng walang pag-alala. Kung nasisiyahan ka sa mga ideya sa almusal na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga tip na diabetic-friendly. May mga tanong o kailangan ng payo? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Nandito kami upang tumulong. Bilang 6, low-carb smoothies. Ang mga smoothies ay madalas na nakikita bilang isang high-sugar, high-carb treat, ngunit sa tamang sangkap, maaari silang maging isang kamanghamanghang diabetic-friendly na almusal. Ang susi ay pumili ng mga sangkap na mababa sa asukal ngunit puno pa rin ng lasa at nutrients. Ang isang low-carb avocado smoothie, halimbawa, ay isang simple ngunit masarap na opsyon na nagbibigay ng malusog na taba, fiber, at protina nang hindi pinapataas ang iyong blood sugar levels. Ang smoothie na ito ay pinagsasama ang kalahating avocado, unsweetened almond milk, low-fat Greek yogurt, at isang dash ng vanilla extract para sa isang smooth, creamy texture. Isang serving lamang ang naglalaman ng 254 calories, 15.1 gram protina, 16.4 gram malusog na taba, at 14.6 lamang ng chops na may 7 ng fiber. Ang balanse ng nutrients na ito ay nakakatulong na panatilihin kang busog at nasisiyahan habang pinapanatili ang matatag na blood sugar levels. Upang gawing mas nakakabusog ang smoothie, maaari kang magdagdag ng isang scoop ng protein powder. Ang protina ay nakakatulong na mapigilan ang iyong gana at nagbibigay ng matatag na pinakmumulan ng enerhiya sa buong umaga. Kung mahilig ka sa matamis, magdagdag natural na pampatamis tulad ng stevia upang mapabuti ang lasa ng hindi nagdaragdag ng hindi kinakailangang carbs o sugars. Ang low-carb avocado smoothie na ito ay hindi lang masustansiya kundi napakaraming gamit din. Maaari kang maghalo ng iba't ibang prutas o gulay upang lumikha ng mga variation na akma sa iyong panlasa tulad ng pagdaragdag ng spinach para sa dagdag na fiber o berries para sa isang burst ng antioxidants. Ang smoothie na ito ay madaling gawin, maginhawa para sa abalang umaga, at pinapanatili ang iyong blood sugar na nasa tamang antas na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa sinumang namamahala ng diabetes. Bilang 7, wheat bran cereal. Ang wheat bran cereal ay isang kamanghamanghang opsyon sa almusal para sa mga taong may diabetes. Salamat sa mataas na nilalaman ng fiber at mababang glycemic load. Ang wheat bran ay ang panlabas na layer ng wheat kernel at puno ng nutrients na makakatulong na kontrolin ang blood sugar levels. Ang cereal ay ginagawa sa pamamagitan ng pagproseso ang wheat bran sa mga flakes o pellets na naglalaman ng fiber at slow-digesting carbs na dahan-dahan at matatag na nagpapataas ng blood sugar.
Isang 128 gram serving ng wheat bran cereal ay nagbibigay lamang ng 92.7 calories, 2.9 gram protina, at 0.7 gram taba. Gayunpaman, ang 23 1G ngam carbs at 5G ngam fiber ang ginagawa itong isang perpektong pagpipilian para sa pamamahalaang diabetes. Ang fiber sa wheat bran ay partikular na kapakipakinabang dahil nakakatulong ito na pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa daluyan ng dugo na pumipigil sa pagtaas ng blood sugar. Ang wheat bran cereal ay madaling ihanda at maaring ihay na may gatas o yogurt para sa dagdag na protina. Upang mapahusay ang lasa, isaalang-alang ang pagdaragdag ng isang dakot ng berries, isang sprinkle ng cinnamon o ilang tinatat na nuts. Ang makaragdagang ito ay hindi lang ginagawang mas masarap ang iyong pagkain kundi nagbibigay din ng karagdagang nutrients tulad ng antioxidants at malusog na taba. Sa mataas na nilalaman ng fiber, mababang glycemic load at versatility, ang wheat bran cereal ay isang matalinong pagpipilian para sa sinumang namamahala ng diabetes. Nakakatulong ito na itaguyod ang pagkabusog, sumusuporta sa kalusugan ng panunaw, at nakakatulong na mapanatili ang matatag na blood sugar levels sa buong umaga. Bilang 8, cottage cheese bowl. Ang cottage cheese ay isang creamy, maraming gamit, at masarap na opsyon sa almusal na napakaganda para sa mga taong may diabetes. Hindi lang ito mababa sa carbs kundi nagbibigay din ito ng magandang dami ng protina at malusog na taba na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian upang suportahan ang pamamahala ng blood sugar. Ang ilang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang mga produkto ngatas tulad ng cottage cheese ay makakatulong pa nga na mabawasan ang insulin resistance, isang karaniwang alalahanin para sa mga may diabetes. Isang serving ng tomato basil cottage cheese bowl na ito ay nagbibigay ng 366 calories, 38 grams protina, 17 grams taba, at 15 grams lamang ng carbs na may 3 gram fiber. Ang mataas na nilalaman ng protina ay nakakatulong na panatilihin kang busog at nasisiyahan ng mas matagal, habang ang mababang bilang ng carb ay pumipigil sa makabuluhang pagtaas ng blood sugar. Maaari mong tamasahin ang cottage cheese ng mag-isa, ngunit ang pagblend nito sa isang food processor o blender ay makakapagbigay dito ng mas smooth, mas creamy texture na mas gustong-gusto ng marami. Upang magdagdag ng mas maraming lasa at nutrisyon, subukan ang paghahalo ng sariwang gulay tulad ng kamatis o pipino o pagdaragdag ng isang dakot ng nuts para sa malusog na taba at dagdag na fiber. Ang kagandahan ng cottage cheese bowls ay ang versatility nito. Maaari mong iakma ang masangkap upang umangkop sa iyong panlasa at dietary needs. Ang pagkain na ito ay madaling mayakma upang umangkop sa parehong malasado o matamis na kagustuhan. Ang pagsasama ng cottage cheese sa iyong almusal ay makakatulong na maramdaman mong busog at may lakas sa buong umaga. Bukod pa rito, ito ay mabilis, simple, at puno ng nutrients na kailangan ng iyong katawan upang simulan ang araw ng tama. Bilang siyam, multi-grain toast na may nut butter. Ang multigrain toast na may nut butter ay isang simple ngunit epektibong almusal para sa pamamahala ng blood sugar levels. Ipinakitang pananaliksik na ang mapakain na mayaman sa malusog na taba tulad ng nut butter ay makakapababagal ng paglabas ng asukal sa daluyan ng dugo na pumipigil sa mabiglaang pagtaas ng blood sugar. Ginagawa nitong isang perpektong pagpipilian para sa mga taong may diabetes na nangangailangan ng matatag, kontroladong tulong ng enerhiya sa buong umaga. Isang slice ng multigrain toast 33 gray na nilagyan ng isang kutsara ng natural na peanut butter, 16G, ay nagbibigay ng 192 calories, 8.4 gram protina, 9.7 gram taba, 19,3 g nga carbs at 3,4 g na fiber. Ang malusog na taba sa peanut butter
kasama ang fiber mula sa multigrain bread, ay makasamang gumagana upang panatilihin kang buso ng mas matagal at makakatulong na mapanatili ang balancing blood sugar levels. Kung gusto mo, maaari mong palitan ang peanut butter nga iba pang ma-opsyon tulad ng almond o cashew butter. Siguraduhin lamang na pumili ng mga varieties na walang idinagdag na asukal upang panatilihing malusog ang mga bagay hanggat maaari. Ang pagpipilian sa almusal na ito ay hindi lang masustansiya kundi maraming gamit din. Maaari kang magdagdag ng mga toppings tulad ng chia seeds, isang patak ng honey, o kahit sariwang prutas para sa isang bahagyang tamis ng hindi gaanong nakakapekto sa iyong blood sugar. Ang halong fiber, malusog na taba, at protina sa pagkain na ito ay ginagawa itong isang nakakabusog, nakakapagbigay nga enerhiya na opsyon na panatilihin kang nakasigla sa umaga. Sa ilang simpleng sangkap, ang multigrain toast na may nut butter ay nagbibigay ng isang balanseng, masarap na almusal na madaling ihanda at mabuti para sa iyong kalusugan. Bilang 10, tofu scramble na may multigrain toast. Ang tofu ay madalas nanaunay sa tanghalian o hapunan, ngunit maaari rin itong maging isang kamangha-manghang opsyon sa almusal, lalo na para sa mga taong may diabetes. Punong protina at maluso na taba, ang tofu ay mababa sa carbs na ginagawa itong isang mahusay na karagdagan sa isang blood sugar-friendly na meal plan. Ang tofu ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapakulong ng soy milk sa matigas na bloke na nag-aalok ng isang maraming gamit na plant-based na pinagmumulan ng protina na maaring lutuin sa iba't ibang paraan. Isa sa mga pinakapopular na paraan upang tamasahin ang tofu para sa almusal ay sa pamamagitan ng paggawa nito sa isang malasado na scramble. Hatiin lang ang matigas na tofu sa bite-size na piraso. Lutuin ito sa isang mainit na kawali na may kaunting olive oil at timplahan ng mapampalasa tulad ng asin, paminta at turmeric powder para sa dagdag na lasa. Ang pagpapares ang tofu scramble na ito sa multigrain toast ay lumilikha ng isang balanseng pagkain na puno ng fiber, protina at maluso na taba. Isang serving ng tofu scramble, 100 gram, na may multigrain toast, 33 gram, ay nagbibigay ng 179 calories, 14.8 gram protina, 6.8 gram taba, 16.7 gram carbs, at 3.7 gram ng fiber. Ang mataas na nilalaman ng protina sa tofu ay nakakatulong na patatagin ang blood sugar levels, habang ang multigrain toast ay nagdaragdag ng fiber upang itaguyod ang pagkabusog at panatilihin kang busog ng mas matagal. Para sa isang mas masustansyang pagkain, subukan ang pagdaragdag ng mga gulay na niluto sa saute tulad ng spinach, sibuyas, zucchini o mushroom sa iyong scramble. Ang mga gulay na ito ay magbibigay karagdagang fiber, bitamina, at mineral upang kumpletuhin ang iyong almusal, na ginagawa itong hindi lang nakakabusog kundi puno rin ng nutrients. Ang tofu scramble na may multigrain toast ay madaling gawin, maaring iapma, at isang mahusay na pagpipilian para sa isang diabetic-friendly na almusal. Ito ay isang masarap na paraan upang simulan ang iyong araw sa isang pagkain na parehong mababa sa carbs at mayaman sa protina na nakakatulong sa iyo na pamahalaan ang iyong blood sugar levels ng epektibo. Narito kung paano nagsisimula ang iyong araw na may lasa at kalusugan na pinagsama. Alin sa mga diabetic-friendly na almusal na ito ang pinakagusto mong subukan? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba, gusto naming marinig mula sa iyo. At kung nahanap mong kapakipakinabang ang video na ito, i-like at ibahagi ito sa isang taong makikinabang sa mga ideya sa almusal na ito. Huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at i-on ang notification bell upang hindi ka makaligtaan sa higit pang nga tip at recipe na diabetic friendly. Kita-kits sa susunod. Salamat sa panonood ng aming video ngayon. Kung nahanap mong kapakipakinabang ang video na ito,
mangyaring i-like at i-subscribe upang suportahan kami. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong suporta at ito ang maghihikayat sa amin na magpatuloy sa paggawa ng mas maraming impormatibong video upang matulungan kayong lahat. Salamat at paalam.